Magandang gabi sa inyong lahat. Alicia ninyo. Nagbabalik mga minamahal para sa ating panibagong video. Nag-enjoy talaga ako sa mga ganitong klaseng bagay, oh. Alright. Ging kumot-kumot. Anyway, mga minamahal, ito maganda tong pag-uusapan natin. Malapit na. Meron na talaga. May nagtatago na. Saan kaya? Di ba, mga minamahal? Gilala nyo man, hinyang anguna. Abay, hinaina na po, ng hamina. Nyari nga ngayon, hinyang anguna. Alright, eto, sige. Panoodin natin tong balitang to. Paano kaya sila magkakaintindihan ng mga pulis niyan? Ngungo si Jack Arguta ba? Paano sila magkakaintindihan yan? Anyway, eto, sige. Pakinggan natin mga minamahal, tong balita, deserve, diba? Yan kasi, ang hilig magpakalat ng fake news. Diba, mga minamahal? Tapos ngayon na kinundi na, abay parang tingin niya, siya yung biktima, tapos sasabihin, joke lang lahat. Diyos ko. Alright, sige. Eto, may post kasi din dyan si Jack Arguta, sabi niya, nagbibiro lamang siya. Wag mo kaming mabiro-biro, hindi kami nagkikipagbiroan sa'yo eh. Alright, sige, ito, panoodin natin. Itinuturing na national concern ng NBI ang paggalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Tama. Ito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Arguta. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center, isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Alam nyo, masisira talaga yung reputation din dyan mga minamahal ng St. Luke's. Kasi wala naman silang nilabas at hindi naman totoo. Tapos mayroong naglabas ng peking medical report. 'Di ba? Which is mali. Tapos sinabi pa ni Jack Arguta na mayroon daw nakomatos daw yung kabilang yagballs ni PBBM, 'di ba? Grabe, 'di ba? Yung mga DDS tapos sasabihin niyo joke lang. Huwag kami. Hoy, oo. Alright, continue. Si Sir Jack yung personality, pwede ba yung yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin, no? Si Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Ano pangalan dito, sir? Have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, Sasabihin na natin yan. Isasabihin na natin sila. process. Hindi naman kung ano side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Billionario News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandatory nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. At magkalat ng At fake news. magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack kaugnay ng kalusugan ni PBBM. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan daw kasi nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailan... Okay. Hindi niya daw dinilit. Nire-report kasi kailangan i-fact check. So meaning, mali ka. Diba nag-fake news ka, kaya ka fina-check. Ganon. Alright.
Nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa karma, kasunod ng mga aligasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo na in good health ang Pangulo, kasunod ng diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got the best possible medical care at pinakita pa ang video niyang nakikipaglaro sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communication Palibasa, wala kasing medical care si Ngungu eh, 'di ba? Mula noon hanggang ngayon, Ngungu manin ma. Oo, hindi ko nilalait yung mga kapatid nating bingot ha. Si Jack lang talaga kasi may kapansanan na nga, hindi pa talaga nagpapakabait. 'Di ba mga minamahal? Tapos ngayon meron siyang post, ito ha. Pakita natin sa inyo mga minamahal. Jack Argota. Okay. Pakita ko sa inyo na nagbibiro lamang daw siya. Okay. Alright. Wait lang. Pakita ko sa inyo mga minamahal itong kanyang post. Nasa na ba yon? Wait lang. Alright. Ito. Sabi dito ni Jack Argota. Ito basahin ko sa inyo. Dito sa may pinakadulo. Sabi niya dito, at yung sinabi kong may cancer sa kaliwang betlog si BBM, patawa ko na lang yun. Hello, komedyante nga eh. Ang boring siguro ng childhood niyong mga ulul kayo, ha ha ha. At least never akong nanalangin na mamatay ang isang tao dahil naniniwala ako sa karma. 'Di ba? Pinapanangalangin ko pa nga na wag sanang mamatay si BBM para panagutin siya sa kanyang karumal-dumal na pagnanakaw na ginawa sa ating bayan. Wow, 'di ba? Ang angas, no? Sasabihin ngayon, joke lang. 'Di ba? Sara Duterte yarn. 'Di ba? After magsalita ng kung ano-ano, sasabihin joke lang. Tama ba 'yon? Laban bawi. Walang ganon. Kasuhan na 'yan. 'Di ba? Para lahat ng Pilipino magpugay. 'Di ba? Dito nga po ang sabingot na 'to. Di ba mga minamahal, nakakaloka itong si Jack Argota. Di ba, pamanmin ba? Di ba mga minamahal, nangangalunga ba? Inong Jack Argota ba? Well deserved. Di ba? Kasi mayroon naman tayong kalayaan na, you know, yung freedom of expression natin, yung freedom of the rights natin, freedom of the express, di ba, hindi dapat abusuhin. Di ba mga minamahal? Dapat, ito ay gamitin sa tama. Hindi sa pamamaraan na tayo ay magpapakalat na ng fake news. Mali po yun. Anyway, mga minamahal, hindi saklaw ng freedom of the expression yung kasinungalingan na pinagkakalat ninyo, yung fake news na pinagkakalat ninyo. Yes, may freedom tayo, pero hindi saklaw nito ang pagpapakalat ng fake news. Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. And always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.